Kabanata 17, Framed. Girlfriend ako ni Hades Riego? Hindi ako makapagsalita. Sa gulat ko, hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Nakangiti akong pinagmamasdan ni Hades Riego. Siya na ngayon ang nakaupo sa inuupuan ko kanina. Ako, nasa harap, tulala at hindi malaman ang sasabihin. Babalik ka pa ba sa loob, sa mga kaibigan mo? Sasamahan kita. Aniya, umiling agad ako. Ayaw ko nang bumalik sa loob at ngayong nandito siya, mas lalong hindi ko gusto. Dito lang kami. Gusto kong kami lang dalawa. Lalo na't may palagay ako na umuwi lang siya, babalik din agad. Why? You don't like the party? He's moving on to another topic. Meanwhile, all I think about is our relationship. Marahan akong pumikit at nang dumilat, nakaipon na ng lakas para tuluyan ng magsalita. Nagtanong na ako. Kailan ang balik mo? Nagtaas siya ng kilay at binagsak ang mga mata sa aming mga kamay na magkahawak ngayon. Tsaka na sumagot nang muli niya akong tiningnan. Bukas. Sagot niya. I have a thesis presentation the next day, so we'll formally talk to your parents the next time I come back. Is that okay? Hirap na hirap akong lumunok sa sagot niya. Matagal ko na siyang gusto at matagal niya nang alam yun. Matagal na rin akong pabirong nagpapahiwatig. Pero kahit kailan, hindi ko alam na sa araw na ito. Wow! Hindi ko maitago ang kasiyahan ko. He chuckled. Boyfriend na kita? Why do you sound so shocked? It's what I want. Isn't that what you want too? Ngumisi ako. Didn't know you were easy. His smile faded. Napatingin ng malupit at pilyong titig ang kanyang ekspresyon. Huwag mo akong igaya sa mga pinaglaruan mo. I chuckled. Hindi ako naglalaro, Felicia. Seryoso niyang sinabi. Mas lalo lang lumapad ang ngiti ko. Is this for real? Or am I dreaming? Ako naman ang nagtaas ang isang kilay. Bakit? Ako na yung nakikita mong pakakasalan mo? Nagtagal palalo ang seryoso niyang tingin sa akin. It was as if I said something wrong again. Ngumuso ako at unti-unting umamo para mabawasan ang iritasyon niya. Why else would I want us to be in a relationship? May iba ka bang rason? Well, other people want a girlfriend for some other things. Like what? Hamon niya. My eyes narrowed. Alam mo naman yan. Bakit hindi mo masabi? Hamon niya. Fine. Some people just want to get laid. Why? Is that your own reason? Of course not. Agap ko bagong ngumisi ulit. Medyo lang. His expression hardened. Ngumusa ako at pilit na umamo ulit dahil pakiramdam ko mali lahat ang mga sinasabi ko. Gusto kong bawiin pero may kaunting katotohanan naman iyon. Uminit ang pisngi ko sa walang prenong naiisip. Iyan tuloy ang mga nasasabi. Kung ganoon, kaya mo sinagot ang mga dati mong... Of course not! Bayolante kong bawi dahil nagkakamali siya sa naiisip niya. Tumango siya. He was smiling but there was no humor in it. Instead, he looked at me with utter irritation. I had boyfriends then because it's the trend. Tsaka kilig na rin. Konti lang. Alo ko sa dinagdag. You know, they were caring and fun to be with. Natili nga lang ang ekspresyon niya. Para bang hindi siya naniniwala sa mga pambawi ko. I'm now struggling to make the atmosphere all right. It's like friendship or something. Right now though, it's different, Hades. It is romance and the future. Halos umirap ang madilim niyang mga mata habang nakikinig sa akin. It's true. And it's only for you. Let's see about that, he said coldly. In 4 or 5 years. Halos lumuwa ang mga mata ko sa sinabi niya. I tilted my head. The corners of his mouth rose and his hand tucked some strands of my hair behind my ear. Bago tayo mag-asawa? Ang tagal naman! I don't know why it looked as if I'm suddenly forgiven, lalo na sa sumilay ng ngiti sa kanyang labi. Ayaw mo bang mag-aral muna? Hindi mo ba ako pag-aaralin kung mag-asawa na tayo? He gave out a bark of laughter. Natili naman akong nakangiti, bahagyang seryoso sa sariling tanong. Umiling siya habang umingiti pa. Pag-aaralin, pero mag-aaral ka kahit buntis ka? Nag-isip ako.
Oo nga pala, sa dami ng gusto mong anak, baka taon-taon ako noon. He looked so engrossed with our topic. Hindi naman siguro ako mahihirapan. Whatever you want, Felicia, he said indulgently. Hindi pa rin ako makapaniwala. I looked at him with nothing but happiness and wonder. Why in the world am I suddenly his girlfriend when a while ago I was very jealous because I thought he's in a relationship with someone else? Gusto kong kausapin ng daddy mo tungkol dito, pero aalis agad ako bukas. When I come back, we'll talk to your parents about this. We'll immediately tell them about us? Why? Do you have other plans for this? Umiling ako at ngumiti. Or you think it's too fast? It's fine. I just think I never had a suitor or boyfriend who wanted to face my parents. Then you didn't have any serious relationships before. Bakit? Ikaw, may naipakilala ka na sa mga parents mo? Agad kong naisip ang mga naling sa kanyang mga babae. No need. Most of them are your family friends. It's my first time too. Seryoso at napapaos niyang sinabi. Nagkatinginan kaming dalawa. This is serious, Felicia. He always seems so confident. Hindi ko rin naman siya nakikitaan ng kaba ngayon, pero sa sagot niyang iyon, pakiramdam ko kinakabahan siya. Naghanap ako ng kaba sa ekspresyon niya pero wala. Or maybe he's just good at hiding things like that, like how he's successfully hidden his secret plans for us. Your last and your only too, Hades, I whispered with a playful smile on my lips. He licked his lower lip and playfully closed his eyes as if hurt. I'm cursed. Yes, you're doomed. Masinunaan ko ang boses ko. Namungay ang mga mata niya. Unti-unti niyang hinila ang kamay ko at hinilis ang ulo. An approaching kiss made my heart beat so hard. Isang halik, parang sasabog ang puso ko. Ako lang yata ang masayang isinumpa. Aniya at muli akong hinalikan. He parted my lips and gave me a deep but fleeting kiss. Iniwan niya ang labi ko na tila uhaw pa sa mas malalim na halik. It was as if he only made a point. Kissing that way, it only means we're really beyond friends or anything without the labels. We're really in a relationship. He really is my boyfriend. I'm your last and your only too, he whispered to me, cursing me back as if it's something I should be scared of. Until the end. As if there's another way to love him, ha? Pakiramdam ko, kung magugustuhan mo si Hades, mahihirapan ka nang magagusto pa sa susunod. I'm not sure if I am that infatuated of him, but I couldn't imagine my future self liking someone else. And beyond that, he whispered. Tumawa ako. Handaya! Humisi siya. Then, only for me. Nagulat ako at napawi ang ngiti sa labi. Dahan-dahan, pinaglandas ko ang aking daliri sa kanyang mukha. Hinayaan niya ako sa ginawa. Unti-unti rin siyang naging seryoso habang tinititigan ako, tinitingala at hinahayaan. Bakit sa'yo lang? Hindi siya nagsalita. Naghanap ako ng sagot sa mga mata niya pero masyadong madilim iyon. I couldn't read anything from it. For him, I'm the last and his only, until the end, and beyond the end. Tumunog bigla ang cellphone ko. Kinuha ko iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. I saw a text from Arturo and Gretel is calling. Mga kaibigan ko, baka hinahanap na ako. Sabi ko. Hinadad, bahagya akong lumayo para sagutin ang tawag. Hinayaan ako ni Hades. Hello? Nasaan ka? Si Gretel na agad napalitan ng boses ni Arturo. Ang sabi ni Din nasa powder room ka. Pinasok niya, wala naman. Si Arturo na sumisigaw dahil sa ingay. Medyo nahilo na ako sa ininom kaya lumabas ako saglit. Sorry. Ayos lang, ganyan talaga, pero nag-aalala ako. Saan ka sa labas? Ayos ka lang ba? Ayos lang, Arturo. Thanks for tonight. Thanks for planning my after party. I had fun. Ayos lang ba kung umuwi na ako? Sure. But are you sure you're okay? Yep, I am. Thank you. Kahit sa totoo lang, ayaw ko pa namang umuwi. Gusto ko pang makasama si Hades. Kaso madaling araw na at kung kadarating niya lang, baka pagod siya. Tinapos ko ang usapan namin ni Arturo at hinarap si Hades. Nakatayo na siya ngayon. You wanna go home?
Aniya at nakita ko kaagad ang paglapit ni Matias. Hindi ko sigurado kung tinawag ba niya o naririnig ang mga pinag-uusapan namin. Hindi ko lang gustong bumalik sa bar. Ang tagal kong nadugtungan ang sinabi ko. Nalilito ako kung gusto ko pa bang makasama siya o gusto ko makapagpahinga kaming dalawa. It was a long day for me and for sure for him too. Why can't we do both together? Then I slightly dreamed about us going home together. Umuwi na lang tayo para makapagpahinga. Tumango siya. Alam ba ng parents mo na umuwi ka? He shook his head. Tulog na ang mga iyon, kaya baka bukas pagkagising pa. So he went straight to me. I can't hide my smile. Alright then, let's go home. Umaga na yata ako natulog. Paano ba naman kasi? Umuwi man kaming dalawa sa kani-kaniyang mga bahay, nagtawagan naman na para bang parehong hindi pagod. Ayan tuloy at tanghali na ako gumising. Hindi pa nag-abala ang mga kasambahay na gisingin ako dahil alam nilang lahat na pagod ako sa birthday ko kagabi. Hades. Good morning. I'll have brunch with my parents today. After it, I'm off to the airport. Hope to hear your voice before I board the plane. Hades. Still sleeping? Hades. I'm almost boarding. Can I call? Bago ko pa mapindot ang pangalan niya para matawagan, tumunog na ang cellphone ko dahil sa tawag niya. Ang sarap naman ng tulog at gising ko. Malungkot ako na hindi ko man lang siya naihatid sa airport, lalo na girlfriend niya na ako ngayon. Pero babalik naman siya at hindi na ako makapaghintay na magkita ulit kami. Ingat ka. I'll video call when I arrive. You should rest the whole day. That's what I intend to do. And check the photos of my debut and last night. Send me your photos, please. Bakit? Anong gagawin mo sa mga picture ko? He laughed. Titingnan, Felicia. Umirap ako. Sige, dadamihan ko para marami kang titingnan. I'll wait for it. Ang alam ko, ang mga susunod na linggo ay isa sa mga dahilan kung bakit umalis siya para mag-aral. Presentation at defense na yata ng thesis niya kaya mas abala siya kumpara sa dati. Still, he didn't stop calling me and checking on me. Pakiramdam ko, wala na akong isasaya pa. Kahit pa nasa ibang bansa siya at ganito ang relasyon namin, masayang-masaya pa rin ako. I can't imagine what I will feel once he's home and we'd finally stop our long-distance relationship. I'd die out of happiness. But heaven has its own way of things. Minsan, ang paraan para mas maipaalala sa atin na hindi natin hawak ang kahit ano sa buhay ay ang mga trahedya. Hindi rin pwede ang credit card na ito, miss. Sabi ng cashier nang sinubukan ko magbayad ng inumin namin ng mga kaibigan. Kumunot ang noo ko. Alam kong nitong mga nakaraang araw, laging nag-aaway si mami at daddy dahil sa pera. Lalo pa dahil madalas sumpungin si Atticus. I thought it's just because of my brother's extreme medications. Before this month ends, nakatatlong beses sila sa ibang bansa ni Mami para lang sa check-ups niya. Hindi ko alam magkano ang gastos nila roon pero hula ko malaki dahil nag-aaway na si Mami at Daddy dahil sa pera. I should really stop going out too much this summer. Atticus isn't in a good shape kaya sabi ko habang kumukuha ng cash sa wallet. Inabot ko iyon sa cashier at nilingon ang mga kasama sa likod. I saw Arturo reading something in a serious way, samantalang si Katie at Gretel ay patingin-tingin sa akin. Tumigil ako kay Katie dahil siya itong may titig na nang-aakusa, samantalang ang kay Gretel ay purong awa. What's wrong? Tanong ko. Tumunog ang cellphone ni Gretel. Her eyes widened when she saw what's on her screen. Mabilis kong dinungaw iyon at nakita ang daddy niya na tumatawag. Excuse me, si Gretel at mabilis na naglakad palayo. Nilingon ko si Arturo na patuloy sa pagbabasa ng kung ano. Meanwhile, Katie faced me with her smirk. Kaya pala may problema kayo sa pera, ha? What? Sabay kunot ng noo ko. Kay Arturo na cellphone naman ang tumunog ngayon. He groaned and excused himself before answering it. Yes, Dad! Narinig kong paunang sinabi niya. Nagtagal ang tingin ko kay Arturo na palayo sa amin. Humalakip-kip si Katie at nilapitan ako kaya napatingin naman ako sa kanya. What's wrong? Gumuho raw ang project ng daddy mo sa Laguna. Ang daming patay na engineer at trabahador. Baka isa iyong crush mo roon. Hindi ko agad nakuha iyon.
She said it too lightly and she was smiling so I couldn't seem to connect her expression to her news to me. It's all over the news now. Katatext lang ni Mami na huwag daw akong makipagkaibigan sa'yo. For sure, both Gretel and Arturo were told by their own parents by now. Hindi ko maintindihan. Kinuha ko ang sukli ng perang inabot at ang resibo. Pinoseso ko ang mga sinabi habang naglalakad patungo sa lamesa. Marahan naman ang lakad ni Katie sa likod ko. Umupo ako sa napiling lamesang pang-apat samantalang nanatiling nakatayo si Katie. Not sure if I should sit with you or leave. I'm just waiting for my friends, Gretel and Arturo. What do you mean, Katie? Anong nangyayari? Like what I said, Felicia? Ulit niya. Na ano? Lito kong tanong. Gumuha ang project ni Daddy? Nasa Iloilo siya ngayon eh. Katie laughed at me. Our orders buzzed. Kinuha ko iyon at tumayo. Wait, I'll get our coffee. Sabi ko sabay diretso sa counter. I'm still confused. Matagal pa bago kinabahan. Nakaya ko pang ngitian ang server na naglagay ng mga kape sa tray at tanggihan ng gustong mag-wait dahil kaya ko naman ang tray. Yun nga lang, pagbalik ko sa upuan, wala na si Katie. Tahimik kong nilapag isa-isa ang mga kape sa bawat tapat ng upuan. Nang natapos, tinabi ko ang tray at tahimik na umupo bago sinuyod ang lugar. Ang akala ko, naroon sila sa labas dahil may mga katawagan, pero wala na ako nakita. Wala na kahit si Katie. Wala na si Arturo at Gretel kahit saan. I sipped on my coffee and waited. Maybe they are in the bathroom or something. I just can't deny the fear slowly creeping in me. Lalo na nang tumunog ang cellphone ko at si Mami ang naroon. Ma'am, it was her cries the first thing I heard. Hindi siya matigil kaya lalo akong kinabahan. Mami, ano po yun? Ano nangyari? Si Atticus? Si Daddy? Lumingali-nga ako. Kinabahan pa lalo. Mabuti na lang at nakita ko si Matya sa pintuan ng coffee shop. May katawagan din siya kaya hindi ko masanyasan ng kahit ano. I searched for my friends and realized they really aren't there anymore. Have you seen the news? I called your dad. He didn't answer. Damn him! Ha? Ano po yun? Ano nangyayari? Sinubukan kong magpakatatag kahit pa kabadong-kabado na ako. His $1 million worth of projects in Cebu, Tagaytay and Laguna were inspected after one of it collapsed. Yung sinabi ni KD. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. Yung sa Laguna po ba? May mga patay, Felicia! Engineers! It was your father's sole projects under the VHRV. Now, Engineer De Silva is claiming that your father squandered money from the company. Po? It's all over the news! There's an urgent meeting after the Laguna Tower collapse! Mommy cried. Some of my friends are calling. Lintik na Fidel? Hindi ko alam bakit ganito. Ma'am, there must be something wrong. Baka hindi si Dad ang may gawa o baka nagkamali lang. Imposible. Ewan ko! Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko kung ganoon? And why don't you call him? Total anak ka naman niya. Baka sagutin ka nun. She screamed desperately. Sa background niya, narinig ko ang kabadong iyak ni Atticus. Ma'am, will you calm down? You're scaring Atticus. Sige po, tatawagan ko si Daddy. Calm down. There must be something wrong about this. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Nagtagal ako ng ilang sandali, tulala sa harap ng mga kapeng in order. Our fraps in front of me, and my friends who left without any notice. Bakit sila umilis bigla? May kinalaman ba sa sinabi ni Mami? May kinalaman sa nangyayari? Tinitigan ko ang cellphone ko na wala ni isang text galing kahit kanino. 2 beses naman itong magkasunod na tumunog at mabilis kong pinindot ang screen. KD. Good luck, Feli. We're all advised to stop all connections from the fraud thief's daughter. Nanginig ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala. I know she's not exactly nice to me, but how dare her say things like this in times like this? Gretel. Sorry, I can't be friends with you anymore. Namilog ang mga mata ko sa message ni Gretel. Naalala ko ang takot at awa sa mga mata niya kanina bago sinagot ang tawag. What's wrong? She's never rude to me. It was always KD who says things like that. Nanginginig ang kamay kong nagtipa ng mensahe para kay Arturo. Ako. Where are you? Nawala kayo bigla ah.
Nag-text ng weird si Gretel sa akin. Hindi ko pa nire-replyan kasi parang hindi siya ang nag-text. Magkasama kayo? I stared at my phone for a good more minutes and a reply from Arturo came. Para ako nabunutan ng tinik na nag-reply siya. Pakiramdam ko, kung ano man ito, ayos lang pala dahil nag-reply naman si Arturo. Arturo, don't text me. Hindi ko alam kung ilang sandali ako natulala roon. Unti-unti ako nanlamig. Hindi ko alam bakit ganito ang text ng mga kaibigan ko, lalo na si Arturo. Natatakot akong mag-check sa internet kung anong mayroon. Kahit pa alam kong iyon na dapat ang ginagawa ko ngayon. My friends are acting strange and Mommy just called informing me of a tragedy. It's too surreal to believe. Hindi kayang gawin ni Daddy ang anumang paratang sa kanya. There must be a mistake. And that's how many? Was Daddy the structural engineer? Siya lang ba dapat ang sisihin? Marami ang pipirma sa mga plano. Bakit pinirmahan ng VHRV? Paano ang president? At si Hades, alam niya ba ito? One clicked on my phone and it's immediately on my newsfeed. VHRV Holdings under hot waters after the collapse of Laguna Towers. Shit, it's true! Napatulon ako nang narinig si Matias. Miss Valerio, tumawag si Engineer Valerio at utos niya pong pauwiin ka sa inyo. May jaw drop. Binagsak ko ang mga mata sa 4 na kapeng nasa harap. I can't believe this. What is happening? Is this real? Wala na akong sinabi. Sumunod na lang ako kay Matias. Alam kong kailangan kong tawagan si Daddy pero hindi ko alam bakit hindi ko ginagawa. Imbes, sa loob ng sasakyan ay puro articles ang binasa ko. VHRV Holdings Incorporated, hugas kamay sa Laguna Tower tragedy. Engineer De Silva says it's a project under Engineer Fidel Valerio, a high-favored and celebrated engineer-director. The president hasn't issued any statements just yet. Board of Directors of VHRV in an urgent meeting. 8 dead, 32 injured, Laguna Tower collapse, worst in engineering history. Have you heard of what happened, Matias? Tanong ko habang nasa biyahe. Yes, Miss Valerio. Kinagat ko ang labi ko. Anong sabi ni Daddy sa'yo? Wala po siyang sinabi, Miss Valerio. Hinahabol ko ang hininga ko habang denial ang number ni Daddy. I thought, like what he did to Mommy, he won't answer. Hindi ko tuloy alam kung masaya ba ako na sinagot niya ang tawag ko o hindi. Dad! He sighed. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Hindi ko rin alam anong sasabihin ko. Nag-uunahan ang mga tanong sa isipan ko pero ni isa walang lumabas sa bibig ko. I'm sorry, anak. He said gently and cried. Tinabunan ko ang bibig ko at unti-unti nang lumandas ang mga luha ko. I was hoping you denied this, Dad. Please tell me you didn't do this. I'm sorry. I'm sorry, Felicia. I thought it's all okay. The other construction firms are doing this contemporary structural technique. It saves money and... Daddy, you're an engineer. You're the best in your field. Dapat alam mo ang ginagawa mo. I know. I'm sorry. Hindi ko alam anong nangyari. And what do you mean by save money? The funds given by the company is a fund for the whole project. Bakit mo kailangan tipirin iyon? Is that even legal? I know. I'm sorry. But don't worry. I'm doing my best now to pay for what I've done. Umiling ako at pumikit ng mariin. Why do I feel like this is all just a desperate fallback? I have a few businesses now, and I'm going to pay for the damages through my stocks in VHRV. At baka lumipat ako sa mga Larrazabal since they called to inform me that I'm welcome under their wing. But your credibility, Daddy! Frustrated ko ang sinabi. Sa totoo lang, hindi ako nag-aalala kung mababayaran niya ba lahat ng nagawa o ano paman. Mas nangihinayang ako sa pangalan na masasayang niya dahil sa nagawa. People died, Dad! Ano ba kasing ginawa mo po? He's an engineer. I know nobody's perfect, but he's been in this business for years and is considered one of the best. How can he fuck up this bad? Felicia, I'll call you later. I have to answer some media. The Riagos want me to fly back to Manila and face them.
That's what you should do, Daddy. Alam ko na ang sasabihin nila, kaya bakit pa? Isa pa, handa ako magbayad. Dad! 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 Sabi ko sa iba't ibang tono dahil hindi ako makapaniwala sa narinig sa kanya. You have been under them for all this time. They need your explanation for this. Of course, you should face and talk to them. Felicia, I am already in this problem. Marami na akong iniisip kaya pwede bang hayaan mo ako sa mga desisyon kong ito, anak? It was very fast, like a whirlwind. I didn't even see it coming, but it came like a storm in our lives. Hades. I'm calling my parents after the meeting. I hope you're okay. I'll call for investigation. Suminghap ako. Sa harap ko ay si Mami na pinagkakaguluhan ng mga nurse dahil sa pag-iyak at sa loob ay si Atticus na himatay pagkatapos ng pag-iyak sa bahay. Ako, please, hindi kayang gawin ni Daddy to. Maybe he's framed. Your father was framed for sure. One of them. Dahil sa natanggap na award noong nakaraan. Sigurado ako. Si Mami. Mami, calm down. Iimbestigahan daw. Sigurado ako. Isa sa kanila. May lihim na inggit ang mga iyan. Iyong De Silva siguro. Lalo na dahil naunang nagpa-press release na si Fidel agad ang may kasalanan. It is possible. And Daddy is just panicking right now. That's why he's scared to face the Riagos. Hindi kayang gawin ni Fidel iyon. Magaling siyang engineer at bakit niya sisirain ang pangalan niya sa industriya? Hindi ako naniniwala. Paulit-ulit na sinabi ni Mami. Then I scrolled for more articles. As hours passed, it's getting worse. Boycott VHRV. Worst developer in the Philippines. Riagos falling in business world. Riagos, the worst engineers. Shameful substandard high-rise towers from the country's largest developer.